Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So kanina nga po dito sa Itbulaga, araw ng Lunes, nakasama natin itong Neo Colors. And dalawang kanta nga po ang kanilang inalay sa mga live audience at sa mga televiewers ng Itbulaga. And syempre, nag-promote na rin sila ng kanilang upcoming concert this July 4, 2025, 8 p.m. po yan at Music Museum. So, pirinomot nila dito yung tuloy pa rin ang 80s. And ito po ang mga with special guests, Jun Regalado, Apo Hiking Society, Milan, and ito nga po 4,500 Orchestra Center, 2,500 Orchestra Side at 1,500 sa balcony. At kung gusto nyo pong mapanood sila, ito po yung pwede nyong makontak. Yan yung mga number, ilalagay ko na lamang po sa mga screen po ninyo. Samantalang sa mga naghahanap po kay Ryan Agoncillo at nakakamiss po sa kanya, wag po kayong mag-alala mga kadabarkads dahil siya po ay nasa vacation lamang. Wala pong tanggalan, for sure, meron namang magbabalita nito na tinanggal, gento ganyan. Wala pong ganun mga kadabarkads, siguro nagbabakasyon, nagpapahinga lamang po, laylo muna siya sa Itbulaga and syempre bigyan ng oras ang pamilya at ang sarili. Samantalang ang sugod bahay mga kapatid naman po ay dito sa Barangay San Pedro, Bustos, Bulacan. And marami na naman pong mga nagpa-register sa lugar na yan. And speaking of maraming nagpa-register, eto nga po at inireveal na din ng Itbulaga itong kanilang upcoming event sa ibang bansa. 46th anniversary ng Itbulaga mga kadabarkad. Susugod daw sila dito po sa Sydney. Sabi nga dito the land down under one of its largest City Opera House, Bondi Beach. Pupunta rin dyan ang dabarkads natin. Kahit ilang buwan pa ang lilipas, eto sobrang excited na po ang mga taga Sydney Australian Sports Culture, mga kadabarkads, at nagbigay nga sila ng mga mensahe para dito sa mga dabarkads natin na pupunta po sa kanilang lugar. And also, may pa-video greetings na rin po si Boss Joey, ang mga dabarkads natin na kasama, si Tito Soto, si Ryan Agoncillo, si Miles, si Jose, si Wally, si Paulo Ballesteros, and syempre, ito ang si Ian Red. Excited nga silang makasama at makita mga dabarkads natin dyan sa Sydney, Australia. So, sa darating po yan na October 5. Samantalang sa mga hindi po nakapanood ng first update natin, ulitin ko lang po na isang dabarkads natin ang humihingi po ng saklolo at kinalampag ang buong bansa para po sa awareness na nangyari po sa kanya. Walang iba kundi po itong si Alden Richards. Sabi niya nga po sa post niya sa kanyang mga social media account, attention. So shout out to Cathay Pacific for fracturing my bike frame and unloading my bike box and bike rack on my way home to the Philippines. Please do something about this. And marami nga po syempre ang nag-comment dito. Merong mga nagsasabi na bakit sa mundo pa doon ng social media pinost ni Alden Richards at hindi na lamang po nakipag-ugnayan sa mismong management ng Cathay Pacific. So wala naman po akong nakikitang mali, wala akong nakikitang masama sa pag-post ni Alden Richards ng ganitong awareness para syempre aware ang lahat. Alam naman natin, 'di ba, na hangga't hindi po nagba-viral yung post, hindi po kikilos yung mga ganito. Kung inyo nga pong natatandaan, mga kadabarkads, si Ay Sigera din po nagreklamo. Yung gamit kasi nung asawa niya, parang nawala or what. Pero ayun, agad pong rumesponde at nagbigay po ng aksyon yung nirereklamo po nila na sinakyan nilang eroplano.
And ito po kasing mga nasira kay Alden Richards, mga Kadaber Gods, mukhang milyones po ang halaga nito, kaya kailangan pong umaksyon at tumugon etong management ng Cathay Pacific. Kasi paano na lang kung di po artista, di ba? Paano na lang yung mga katulad nating ordinaryong tao? Eh di hindi po nila yun na-actionan, di ba? So sana po makipag-ugnayan kay Alden Richards ang Cathay Pacific para maayos ang problemang ito. Next topic naman, pag-usapan natin mga Kadaber Gods, ang tungkol nga dito sa nireveal po ni Maine Mendoza. So meron po pala siyang mga hindi tinanggap or dinecline na mga project na ino-offer sa kanya. So ano kaya ang dahilan? Sabi nga dito, share ko na din one of the reasons why I've declined movie offers after Isa Pa With Feelings is because of the fear of doing another one and failing to deliver. I'm so proud of Isa Pa With Feelings because of how beautifully the movie was done. I often find myself telling people maganda yung pelikula and that it's worth i-watch. Typical Maine would say, wag mo nang panoorin. But I'm just so proud of that film and will forever be. So yun po pala yun mga Kadaber Gods, no? Ang dami palang nag-o-offer kay Maine Mendoza ng mga project na tulad nito, no? Yung mga intense drama, pero dinidecline pala ni Maine Mendoza dahil sa takot na hindi niya po ma-deliver ng tama yung mga linyahan, yung mga emotions na dapat po ay ibigay sa mga eksena niya. Kaya pala ngayon wala tayong mga Kadaber Gods na napapanood na project ni Maine Mendoza. Yun po pala ang rason. Samantalang si Bossing Vic Soto may ni-reveal. Ano kaya ito? So, in-interview po si Bossing Vic Soto, nitong June lang to nangyari mga Kadaber Gods. Tungkol ito sa kanyang anak na si Mayor Vico Soto. Kung inyong natatandaan, itong nakaraan din, nag-viral po yung picture ni Mayor Vico Soto dahil sobrang labo nga po ng picture niya. So, tinanong si Bossing Vic Soto kung wala daw bang balak regaluhan ng bagong cellphone itong si Mayor Vico Soto. At ang sagot nga po ni Bossing Vic Soto, sabi po niya, alam mo, ibang klase yung anak kong yun eh. Ang sabi niya, hanggat hindi daw sumasabog ang telepono niya, hindi magpapalit yon. Ibang klase raw ang prinsipyo ni Vico bilang tao. Sabi pa ni Bossing Vic, ganun ang prinsipyo nun. Ganun manindigan yun eh. But I'm very, very proud of him. So nakakabilib lang, di ba mga Kadaber Gods? Ibang-iba siya sa mga kabataan ngayon. Diba? At sa ibang mga personalidad na halos taon-taon ata nagpapalit ng cellphone, diba? Pero si Mayor Vico Soto, hanggat di daw po sumasabog, hindi magpapalit. Pero sabi nga po ng mga netizen, hindi kailangan ni Mayor Vico Soto ng ganitong publicity dahil yung good governance pa lamang na ginagawa niya po dito sa Pasig, sapat na po yun. Next topic naman, pag-usapan natin itong nangyari po kagabi mga Kadaber Gods na kung saan sa isang event nga po or birthday celebration, present dito si Bossing Vic Soto, si Ma'am Pauline Luna Soto, ang kapatid po ni Bossing Vic Soto at ang iba pa pong Soto family ay present dito, maging si Wally Viola. So, sinelebrate nga po nila yung birthday po ng kaanak nila, Bossing Vic Soto and Ma'am Pauline Luna Soto. Samantalang sa mga nagtatanong bakit wala po si Miles Ocampo ngayong araw po ng Lunes, ito po kasi yung pre-recorded nung nakaraang absent si Miles Ocampo. At sa mga nag-aantay naman po mga Kadaber Gods ng pagbabati po ng dalawa, huwag nyo na munang isipin yon mga Kadaber Gods. Dahil pagdaan ng mga araw at panahon, for sure magbabatian at mag-uusap din yan. Hayaan lang natin na mag-heal sila parehas. So paano mga Kadaber Gods? Hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.